Welcome to Against the Flow, the podcast with Jordan. Against the Flow. Ladies and gentlemen, please welcome on the ATF podcast today. We have a very special guest. He is the first non-human to be our guest here. Ito na, si Titoy. Hello po, Pastor Jordan. Wow, andito tayo sa Against the Flow. Di ba po, pag against the flow, pabaliktad sa flow. O, edi wolf. That's right, Titoy. Si Titoy po ang pambansang puppet. Sabi nila sa akin, ako din yung pambansang puppet po din sa Pilipinas Got Talent. That's right. He appeared sa Pilipinas Got Talent season number 1. And he was a semi-finalist there. May kasama ka dun, di ba? Grand finalist po. Grand finalist siya. Top 6. And you have not aged a bit, I must say. Oo nga po eh. Sabi ni Kuya Ruto, 6 years old daw ako eh. Pero 2010 pa po yung Pilipinas Got Talent. Pero you're still 6 years old. Opo. Titoy, meron ka bang apelido? Meron po. Okay. Tisoy. Tisoy. Titoy Tisoy. Kasi po dati kulay yellow yung buhok ko eh. Tapos sabi ni Kuya Ruta, Titoy Tisoy daw kasi dapat daw pag Christian, walang Christian na Tisoy. Ibig po kasi sabihin ng Tisoy, may halo yung dugo. Dapat daw pag Christian, purong Jesus. Tama. Love offering na po. 0991. Pwede din Gcash. So, Titoy, I like your outfit. Good get up here. Did you choose that? Ay, opo, si Kuya Ruto po, namimili po ng outfit ko. What are you wearing? Can you describe sa audience? Ano po ito eh? Pwede po magsabi ng brand? Oh, sige. Oscos Bigos po ang ito eh. Tapos yung shoes ko, Chuck Taylor. Okay. Yung sa'yo, di ba mahilig ka po sa Jordans? Oo. Meron ka ba nun? Wala po eh, kasi si Kuya Router hindi marunong mag-basketball eh. Sa PlayStation lang yung nagbabasket. Router, bilang natin ng Jace tong si Titoy. So, Titoy, kamusta ka naman lately? Okay naman po, ang dami po nag-i-invite sa amin. Mga mga youth camp, mga evangelism. Ang saya-saya po eh. Kasi pag nagkakwento kami tungkol kay Jesus, tapos nagjo-joke kami ng mga pang-Christian joke po, ang saya-saya. And you like to do jokes? Ay, opo. Okay, can you give us some more jokes? Sige po. Gusto niyo po galing sa Bible? Sure. Ay, sige. Sino ang pinakamatuwid na tao sa Bible? Tanungin natin, audience, sino? Sino? Ay, para si Dora the Explorer. Alam niyo po, sino? Sino po? Si Joseph. Because? Kasi po sa sobrang matuwid siya, sa sobrang tuwid niya, ginawa siyang ruler sa Egypt. Matuwid nga yun. Po, sobrang tuwid po na. Sa New Testament, meron ka? Sa Old Testament pa po, meron pa. Meron pa sa Old Testament. Ano ang sports ni Daniel? Ano ang sports ni Daniel? Volleyball. Because? Nag-serve po siya sa court ni King Nebuchadnezzar. Tahimik. Volleyball o kaya table tennis. Nagsaserve. And now, do you have a New Testament? New Testament po, bakit po mayaman si Lord Jesus? Bakit? Kasi nagsasave siya. Pwede po tumawa yung audience natin. Makikitawa kayo minsan. Meron na yung audience dito. Shout out. Shout out po sa mga audience. Sana po buhay pa kayo. Ayan, tumawa na sila. Yeah, I imagine, Tito, hindi ka sanay na, na walang narinig na mga bata. So, sabihin natin sa mga bata dito ngayon, mag-ingay kayo pag nagjo-joke ka, no? Hello, mga bata. Lahat naman po tayo children eh. Kahit na anong edad natin, tawag sa ating children of God. Amen. Doon nga po sa Exodus, yung tao, walang adults doon eh. Kasi lahat, ang tawag children of Israel. Tama. Puro bata eh. Puro bata, kaya puro pasaway po yun eh.
Well, the Bible does say that we should have childlike faith, no? Faith like a child na tinatawag. And do you practice childlike faith, Titoy? Ay, opo. Pag nagpipray po, dapat pag nagpipray tayo, iisipin natin po, ako po, si Kuya Ruta, sabi niya, pag magpipray, your will be done. Ibig sabihin po, kahit ibigay, kahit hindi, sasabihin mo lang, thank you, Lord. Tama. One of my favorite jokes na narinig ko sa'yo is, kasama daw yung character sa Frozen sa pelikulang sa Rudolph story. Tama ba? Si Olaf. Opo, si Olaf po. Si Olaf po yung yung kaibigan ni Rudolph. Bakit? Po si Olaf, reindeer. Di ba po sabi, Olaf, the other reindeer. Advanced Merry Christmas. Advanced Merry Christmas, everybody. It's Burr months na, Oo nga po. Whenever I see girls and boys, the boys and girls see me. Dapat magka-album ka na, Titoy. Meron po ako album sa Facebook, photo album. At ano naman ang favorite mong songs? Gusto ko po yung kanta po ni Isaiah Houghton. Kasi po, dedicated po yun sa lahat ng nasa BPO. Yung mga nag-work po sa BPO, wag po kayong mapapagod kasi kasama nyo lagi po si Lord sa work nyo. Okay. Amen to that. Sabi sa kanta, Jesus at the center. Amen. Jesus at call center of it all. I get it. I understand. Lord, bakit latan tayo dito? Wow. This is really definitely a new thing for me to interview a puppet, So, Hindi po tao po ko. Ayun nga, may nagsabi sa akin na you don't know that you're not a human. Oo nga po, Is that right? nahirapan nga po ako eh. Nung sinabi ni Kuya Ruder, bakit daw po hindi po naniniwala eh. Bakit? Kaya lang po na-realize ko, kaya pala, siya nasa kotse, ako nasa maleta. Tapos pag naliligo siya, sa CR, ako sa washing machine. Ano sabi sa washing Sabi ko machine? maligo. Alam niyo po, masaya po kung may mga nanonood po na pastor dito. Itry niyo po. Di ba nag-water baptism kayo ni Kuya Manoy? Tama. Sana nung water baptism mo siya sa washing machine. Ikaw lagi kang nababaptism. Ito po ang saya nun. Kapatid, lilinisin natin ang kasalanan mo. Now, as a puppet or as a puppet that doesn't believe na puppet siya, ano ba naman ang perks? I mean, I imagine being in the washing machine is not one of them or in the mileta. But what do you enjoy about it? Masaya po. Lalo po pag yung mga bata po, sabi niyo yung isang bata, punta daw kami sa birthday niya, tapos magsasayaw daw ako sa 7 Roses. And sumayaw ka ba naman? Hindi po, hindi ako nakakagalaw pag hindi ako karga ni Kuya Ruta. Kasama siya. Napansin ko nga, puting-puti yung sapatos mo at walang dumi. Wala po. So, perks yun. Opo, hindi kasi ako naglalakad sa baha. Wala kaming flood control project. Okay, Titoy, behave because you'll never know who's watching. Peace. But definitely, God bless the Philippines as we go through some... Amen. Dapat po ipatawag nila para din sa investigasyon ng baha si Noah. Magpapagawa na yun ng mga ark. Opo. Sa kada barangay. Alam niyo po sino may kasalanan nung bumaha nung panahon ni Noah? Ano po? Si Noah. Opo. Kasi? Kasi po pinutol niya yung mga puno eh. nung umulan, bumaha. Ayan to, tama. Joke lang. Ilang puno ba naman ang ginamit para sa ark, di ba? Opo. Oo, talagang Pero ang bait magbabaha. po ni Lord. Kasi ang tagal ng hintayan, yung mga tao di naniniwala yung tuloy. Kapag maliwala kasi sila eh. Tama po. Okay. Well, Titoy, I want to say thank you for being our guest. Our first non-human who thinks he's a human guest.
At ano naman ang gusto mo sabihin sa mga bata at kabataan? I understand na sila talaga yung iyong demographics because here in ATF, we like to reach the Gen Z and the millennials. Anong masasabi ni Titoy sa kanila? Huwag niyo pong kakalimutan. Love kayo ni Jesus. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. I am weak, but he is strong. Sabay ka pa sa. Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. The Bible tells me so. Well, thank you so much again. High five. Okay. Ayaw. High nose. Stroke ako, Pastor. High head. Well, I hope to have you back again. And when you come back, you'll still be 6 years old. Apo. And malinis pa yung shoes mo. Sabi po ni Kuya Ruto, sana daw pag nasa heaven na nandun din ako. Pwede naman siguro. I mean, wala naman sinabi sa Bible na hindi pwede kayo doon. So, we'll never know. Maybe there will be surprises there, right? But you've been used in this earth mightily. I just want to say thank you for being used such many children's ministry. And right now, you have to go back to your box. I'm sorry. Are you claustrophobic, by the way? Okay lang po. Malaki po dun eh. Kaya lang wala pong wifi. Yun lang. But mamaya, I'll talk to Kuya Ruther and maybe we can make arrangements. Meron ka bang request? Ano pa ang gusto mo doon? Okay na po. Gusto niyo po, sama kayo sa akin doon. Kasya po tayo doon. Wala imposible sa Lord. But meron ka pang isang friend, tama? And tatawagin natin siya in a few moments. Can you give me a brief background, introduction of who this friend is? Yung lolo ko po. Kasi po ako, nagkakilala po ni Tito Ruto sa Sunday School. Kasi Sunday School teacher po yun. Tapos ako po Sunday School kid ako eh. Tapos si lolo ko naman po, marriage counselor. Si Lolo Teddy. Lahat po kami letter T. Siya po, si Lolo Teddy. Ako si Titoy. Tapos mayroon akong alagang oranggutan, si Tango. Tapos may alaga akong pagong, si Telo. Tapos basta lahat po kami, Titoy, Tango, Telo, Tom-Tom, Ting-Ting, Teddy. Kasi po, ang nickname ni Tito Rutter dati, Teryo. Talaga? Kaya po daw letter T, kasi yung cross daw po ni Jesus Christ parang letter T. Tama. Mamaya tatawagin natin si Teryo. No? Tama si Teryo. Okay, mamaya ma-interview din siya. But for now, abangan nyo, when we return, we'll have Lolo Teddy here on ATF. Yeah! We're back on ATF. With us right now, yung lolo ni Titoy naman. Ito na si Lolo Teddy. Hello, Lolo Teddy. Mano po? Kawaan ka ng Diyos. Welcome po sa programa. Kayo po ang kauna-unang non-human na lolo to guest on the program. Ano po masasabi niyo doon? Hindi ko alam. Ano mang ginagawa natin dito? Kayo po ba yung nakatulog na or matutulog pa lang po? Ikaw ba yung Pastor Jordan? Yes. Nice to meet you po. Magandang lalaki, lalo sa personal. Salamat po. Not too bad yourself. Yung mga nanonood, pumunta kayo dito, makikita nyo. Magandang lalaki. Totoo, hindi lahat ng pogi nag-aartista. Yung iba nagpapastor. Amen. Amen. Yung iba din nagpapapiteer, no? Yeah. Mas malakas naman bola. But anyways, thank you, Lolo Teddy. But I understand you're a marriage counselor. And so I wanted to ask you some wedding or marriage advice. Lalo na sa mga listeners natin. Marami din dyan ng kasal na or maybe gustong magpakasal. Unahin natin yung mga gustong mag-asawa na tapos 12 years old pa lang or 15. Ano po ang maipapayo niyo po sa kanila? Yun lang. Wag lang po. Wag. Okay. Anong edad po daw kung isipin nila na mag-asawa na sila? Ganito yan Sa lahat ng may mga tanong, pwede nyo i-comment. Pag wala ng oras, sasagutin natin sa Facebook. Yan. Pero pag yung nag-send kayo ng GCash 1.5, sasagutin ko agad ngayon complete with Greek word, Hebrew word, historical, cultural, etymological, epistemological, cosmological, yan lahat. Iba yan Oo. Okay, well,
then we're not gonna ask anymore. Baka hindi natin afford. Joke lang. Okay, pero marriage counseling is, maraming kumikita dyan. Sagutin ko yung tanong mo, Pastor. Okay po, sige po. Go ahead po. Maraming nagtatanong, kailan mo malalaman kung ano ang tamang panahon ng pag-aasawa? Ano po para sa inyo po? Ang tanong ko ito, kailan mo nalalaman ang tamang oras o kung pwede ka nang umalis ng bahay? Pero pag-adult ka na, no? Ito. Halimbawa, kanina, umalis ka ng bahay, kinasal mo si Manoy. Ha? Paano mo nalaman na pwede ka nang umalis? Sabi po kasi 9 o'clock yung wedding, so alis kami ng mga 8. Ano pa? Paano mo nalaman na pwede ka nang umalis? Sabi ni yung wife ko, pwede na kaming umalis. Ready na. Kasi lahat ng kailangan mo para makaalis, nagawa mo na. Tama. Hindi ka naman kahit na oras na, pero naka-boxer shorts ka lang, hindi ka naman naalis eh. So, kailangan ready. Ready. Unang-una, itanong mo, bakit ka lalabas ng bahay? Para saan? Pangalawa, bago ka lumabas ng bahay, itanong mo, nagawa ko na ba lahat ng kailangan kong gawin para makalabas ng bahay? Ganon din sa relasyon, lalo sa pag-aasawa. Itanong mo, nagawa ko na ba lahat ng paghahanda na kailangan ko? Kung hindi pa, wag muna. Tama po. Ayun. Lolo Teddy, ano po masasabi nyo nga? Sa bansa natin ngayon, mataas po ang mga cases ng HIV among the Gen Z. Tapos marami din pong mga early pregnancy. Ano po masasabi nyo tungkol doon? Yung early pregnancy, wala naman problema dyan. Kasi ganun talaga. Minsan, alas 5 ng umaga o nag-pregnancy test ka o edi early pregnancy. Hindi po ganun, Lolo. I mean to say, 15 years old, hindi pa siya, syempre early pa yun sa edad. Ano po, at doon nabuntis. Natakot naman ako sa sagot niyo, Lolo Akala Teddy. ko, at 15 years old? Opo. Ano nung pinanganak siya, 15 years old na agad siya? Hindi po, pinanganak po siya nung 0 pa siya. Tapos, naging 15 siya. Tapos, yun, nagka-jowa. Tapos, yun, may nangyari. Ay, nakakalungkot yan. Opo, marami pong cases ganyan sa bansa ngayon. Ano po ang may papayo niyo sa mga ganun? Unang-una masasabi ko, pag nandyan na sa sinapupunan, harapin nyo na yan dahil ang sabi ng Biblia, ang mga supling ay regalo ng Diyos. Merong mga taong sobrang yaman, pero hindi magkaanak. Ngayon, kung nagkaanak ka at hindi ka pa handa, humingi ka ng tulong sa magulang mo at humingi ka ng tulong sa Diyos. Huwag niyong tatanggalin yung bata kasi regalo ng Diyos yan. Amen. Kung nagkamali kayo, ang Diyos hindi nagkakamali. Amen. And marami nga po, pro-life po tayo. Pero in other Tapos, countries... ito ha. Ang nangyari kasi, kinalimutan natin yung utos ng Diyos tungkol dyan. Ang utos ng Diyos, sabi sa Malakay, ang nais ko para sa inyo, mag-asawa, ay magpalaki ng mga maka-Diyos na supling. Yan. Ang problema, yung pag-aasawa, ginawa ng kultura natin puro tungkol sa kilig-kilig lang eh. Kaya pag kinilig, akala nila yun na yun. O tas ngayon, namumroblema sila. Sa alam mo ba, may mga bansa walang ganyang problema? Talaga po. Wala. Alam mo bakit? Bakit po? Kasi malinaw sa mga kabataan na ang priority nila ito. Kung ikaw ay lalaking kabataan, ang priority mo, katulad ng sinabi ko kanina, ihanda mo ang sarili mo para ikaw maging husband material. Tama po. Pag na-check mo na yung mga qualifications na maging isang maayos na husband, doon ka na maghanap ng wife. Tama.
Kumbaga sa kotse, maglagay ka ng parking lot para hindi ka pakalat-kalat. Tsaka mag-aral ka mag-drive para hindi ka matidisgrasya. Saka ka bumili ng kotse. Tama. Kasi yung iba, parang bibili ng kotse, tapos hindi pa pala marunong mag-drive. Oo, so, nadidisgrasya. makikipagrelasyon, hindi pa marunong mag-drive sa bagay na ganun. So, halimbawa, Lolo Teddy, maraming kabataan ngayon, parang dinadaya nila yung feelings nila. Parang feeling nila, kaya nila. So, hindi sila, pero sila. Ang tawag, unlabeled or situationship. Ano po masasabi ni... Nalulungkot ako dyan. Opo. Wala pong ganun nung araw. Ano po? Alam mo kung bakit? Bakit po? Natatandaan mo ba, pinagdebatehan sa Senado yung tungkol sa label ng banyo? Natatandaan nyo? Opo. Pinagtatalunan. May isang grupo ng mga tao na gusto nila may label yung kanilang banyo. Tama? Okay. O isipin nyo, mga kabataan, lalo sa mga babae, yung label ng banyo pinaglalaban. Tapos ikaw payag kang walang label. Ano, mas importante pa yung banyo kaysa sa'yo. Tama nga Hindi naman. ba nakakalungkot? Opo. Kasi nga, parang ayaw nila ng commitment, pero lagi sila magkasama, magkausap. Yung iba nga, holding hands na, pero hindi pa rin sila. Kaya nakakatakot kasi nga, kinakabahan ako baka balang araw, may anak na, isang pamilya, pero pa lang. Kaya nga, nangyayari, parang normalize na lang yung ganun. Pero buti lang may kagaya ni Manoy, na even though naging advanced, they still want to make it right with God and they got married. Alam mo kung ba't kailangan nilang i-normalize? Kasi nga, hindi talaga normal eh. Opo. Hindi Tama. dapat ganun. So get a clue. Oo. So Lolo Teddy, you're a man of wisdom. May I ask, how old are you? Matanda na ako. Anong petsa na ba ngayon? 19, no, it's not 19. It's 2025. 2025. Oh. Anong petsa? It's August right now. Oh, September na pala. September September 1. September 1. Oh. Ang birthday ko September 2. September 2. Oh. Bukas, happy birthday. Belated. 99 na ako Okay, 99. Magwa 100 na ako bukas. Wow. Meron ka ng... Totoo, sobrang saya ko. Yan ang hiningi ko sa Panginoon. Lord, sobrang saya ko. Magwa 100 na ako bukas. Sa sobrang saya ko, Pastor. Hindi ako makahinga. Sobrang saya. Hindi ako Lolo Teddy, ambulance, medics. mamamatay na ako. Tuwan-tuwa pa kayo. Sasama na ugal. Akala ko born again kayo. Kasi nga, pag Joke lang, joke. 100, may ayuda yata. Ano po? Oo, may 100,000. Kung sino man nakaisip niyan, gabaan sana kayo. Anong gagawin ng 100 years old sa 100,000? Oo nga, tatanungin ko nga po kayo dun eh. Anong gagawin Hindi nyo? niya na makikita yun eh. Kahit titigan niya, hindi niya na maintindihan yun. Nag-uulyanan na yun. So ano po gagawin isang Lolo Teddy pag naka 100 na siya at may Dapat, 100K? 60 years old, pagpasok ng senior citizen, bigyan nyo na 60,000. Okay. Magagamit niya pa yun. Kasi yung 60 years old, kaya pa niyang mamasyal, kaya pa niyang kumain. Yung 100, hindi niya na yung kaya. Pera na lang kung ikaw si Enrile. Pero yung iba, hindi mo siya kaya, gagawin mo doon. Sayang naman. Pang burial na lang yun. Mas bata po ba kayo kay Enrile? Si Enrile, ginagalang ko yan. Kasi yan ang aming senior, panahon pa ng dinosaur. Okay. So nandun na din pala kayo noon. Oo. And by the way, Diyan Lolo Teddy, nagtanong si Moises nung sinulat yung 10 Commandments. Lolo Teddy, Joke lang, Manong. Joke. ano po kayo? Blue eyes po kayo, pero nagtatagalog. Oo. Pero marunong ako mag-English. Can I hear? Oo. Pero 5 minutes lang. Tapos nagdudugo na ilong ko. May dugo po. Oo, may time limit lang. Okay, yung dugo po ba ay tela po ba ang lumalabas or... Parang sinulid. Okay, Lolo Teddy, puntaan naman po natin yung mga may asawa. Meron ako mga tanong para sa inyo po. Okay. Ano po ginagawa nyo kapag merong silent treatment na binibigay si Mrs.? Yung mga misis, hindi nila kinakausap yung mister, ganun. Mm-mm. Tuwan-tuwa kami pag gano'n.
Eh di lalong mainis yun, lalong bibigyan ng silent treatment. Tapos patutulugin ka sa sala, di ba? So ginagawa niyo po yun. Nanonood ka lang ng TV, tapos kumakain kang popcorn. Ang saya, ang saya. Salamat ha, mga miss. Anong payo niyo po sa mga misis? Oy, Router, pag salantayin mo ako, tawa ka ng tawa niya. Hindi alam ninyo. Pag meron kayong problema sa asawa ninyo, ang problema nyo yung problema, hindi yung asawa. Asawa nyo na yan eh. Pag may problema ba kayo sa katawan nyo, tinatanggal nyo? Ano ba, masakit ulo mo? Tatanggalin mo ba yung ulo mo? Hindi po. Hindi. Sabi ng Biblia, isang katawan kayo. So pag may problema ka sa asawa mo, hindi mo tatanggalin yung asawa mo. Pagtatrabahuan ninyo malutas yung problema nyo. Tama. Halimbawa, ang asawa mo laging late. Ang problema mo, lagi siyang late. Tulungan mo siya na huwag malate. Huwag mo siyang paalisin. Naintindihan? Tama. Meron kasi sobra na eh. Ano sila, huli forever. Pero pwede mo siyang paalisin ng maaga para di siya malate. Paalisin niyo na rin. Tama. Lolo Teddy, isa pang magandang tanong para sa mga may asawa. Okay. Paano niyo po sinasagot yung saan kakain? Di ba? Saan kakain? Opo, pag sinabi ng asawa kahit saan, kahit ano, ano po ba ang tamang gawin sa mga panahon na gano'n na hindi niyo maintindihan or malaman kung saan ba talaga gusto niya? Kasi pag nagsuggest tayo, ayaw niya. Tapos sasabihin kahit saan. Buti nga, ayaw lang. Yung iba sasabihin, saan mo gusto kumain? Ikaw. Sige, kain tayo dito. Sasabihin, kumakain ba ako dyan? Kailan ako kumain dyan? Siguro kumain ka dyan, no? Siguro may kasama kang kumain dyan. Di ba? Opo. So ano po, problema. ano po ang gagawin natin, solusyon dyan? Unang-una sa mga misis, naiintindihan ko. Biblical yan. Naiintindihan ko kung bakit hirap na hirap kayong pamili at magdesisyon kung saan kakain at anong kakainin. Bakit po? Kasi nung unang nagdesisyon ang unang babae kung saan at ano ang kakainin, nagkagulo-gulo ang buong kasaysayan ng daigdig. Pumasok ang kamatayan sa tao dahil siya ang namili ng kakainin. Okay. Kaya ngayon hirap na hirap silang mamili. So ikaw napipili? Ganito gawin mo. Pag sinabi mo, sabi mo, saan mo gusto kumain? Ikaw. Maganda yung sinabi mo kanina doon sa kasal ni Manoy. Oo, yan. Sige. Sabihin mo, huwag mo sabihin saan mo gusto kumain. Sabihin mo, honey, kakain tayo. Hulaan mo kung saan. Doon sa restaurant na una tayo nakita? Ayan, agyo. Siyempre, huwag mo sasabihin mali siya. Hindi nakakain yun. Alam niyo naman yung mga babae, hindi nagkakamali yung mga yan eh. Hindi, always right yan. Kaya nga ang tawag sa kanila, tamang tao. May tama eh. Oo. Tapos tayo, male. Tayo male. Mali. Well, sabihin mo, hulaan mo sa kakain. Kung ano yung sabihin niya, doon mo dalhin. Tsaka alam niyo, pag sinabi ng misis niyo, gusto mo ng ano, hindi talaga niya tinatanong kung gusto mo. Ibig sabihin, gusto niya. Kahit ayaw mo, sabihin mo, oo, gustong-gusto ko yan. Para doon kayo kakain. May last question pa ako. Pag magpapaalam po si Kuya Router, halimbawa, sa kanyang asawa, diba minsan sasabihin nila, okay lang. Pero yung tono ng okay lang, yung hindi okay lang. So, paano po ba namin malalaman mga asawa kung okay lang ba talaga? Pag sinabi ng misis na okay lang. Diba, sabi ni Lord, hindi natin alam kung kailan siya babalik. Pero merong mga signs. Okay. Diba? Opo. Signs. Ganyan sa buhay may asawa. Tingnan nyo yung signs. Halimbawa, sinabi ni Mr. kay Mrs. Sabi ni Mrs. Sabi sa'yo ni Mrs. mo, ang pangalan na Mrs. mo? Na si Rizzy po. Si Rizzy. Magandang bata yun. Sabi ni Rizzy, anong tawag niya sa'yo?
dad or mine. Yun ang tawagan namin. Mine. Yak. Ang badoy. Sorry na po. Sige. Sabi niya, mine. Sweetheart, mine. Matagal ka pa ba dyan sa studio? Inaantok na ako. Tapos sabi mo, sweetheart, matagal pa. Abutin ako ng gabi dito, mga hangga alas 11. Tapos sabi niya, ang reply niya, one word lang. Tapos capital letters lahat. Sabi niya, enjoy. Yun ay sign. That's a sign na? Sign ng tribulation. Signs of the end times. End times yun. Pag hindi mo yun naintindihan, you disregard the sign. Nako, tribulation yun. Tama. Ganun talaga. Sana naintindihan po ng ating mga viewers. Ano po? Pero, Lolong Teddy, ang dami niyo po talagang wisdom. Siguro kunin ko yung number niyo para pag hindi ko mabasa yung signs, tatry ko pong pabasa po sa inyo. Ano po? Pero meron po ba kayong final na marriage advice para sa lahat po ng mga married dyan? Ano, halimbawa, si Manoy, ayan, bagong kasal. Alam nyo, sa lahat ng seryoso ba o joke? Pwedeng both. Pwedeng joke muna, tapos seryoso, kayo po. Sige, okay. Ang sabi ni Pablo sa Korinto, ang mga mag-aasawa ay haharap sa maraming pagsubok sa buhay. Those who marry will face many troubles in this life. Kaya, pag sinabi mo, may problema ako sa buhay, may asawa ko, tama, sakto, yan ang pinasok mo. Ganon. Kasi talagang magkakaproblema. Pero ang maganda, dapat wag kayo mag-iiwanan. Yan. Sa mga mister, pag si Mrs. galit, wag niyong sabayan. Hayaan niyo siya. Mailabas yung damdamin niya. Mapapagod din yan. Tama. Hintayin niyo lang. Opo. Si Mrs. naman. Mrs., kahit anong sabihin niyong masakit sa mister niyo, ang sikreto namin, ha? Ito, huwag niyong sasabihin ng may ibang nakakarinig. Dapat kami lang. Kasi pag may ibang tao, obligado kaming ipagtanggol sarili namin. Respeto lang. So, pag tayo lang, kahit anong sabihin niyo, kahit nga masakit na salita, hindi kami tinatablan yan, Pastor. Tama? Tama. Hindi kami tinatablan. Alam niyo kung bakit? Bakit po? Hindi naman kami nakikinig eh. Ayan na yung joke part. Tama po. Eto na yung seryoso. Hindi pa pala serious yun. Sa lahat ng relasyon ng tao, sa buhay may asawa lang nakukumpleto lahat ng uri ng pagmamahal. Agape, Philia, Storge, Eros. I-google nyo na lang. Pero lahat ng uri ng pagmamahal nakukumpleto lang sa mag-asawa. Sobrang halaga ng relasyon ninyo, mag-asawa, na pinili ng Panginoon na yan ang simbolo ng relasyon niya sa kanyang iglesia. Kaya sana, gawin natin lahat para mapanindigan o ma-represent kung sino tayo doon. Ang lalaki, nire-represent mo yung ulo, si Lord. Babae, nire-represent mo yung katawan, ang church. Kaya dapat magmahalan tayo. Huwag niyong bubugbugin yung asawa niyo. Nambubugbog ba ng church si Jesus? Hindi naman eh. Naintindihan niyo? Opo. Ialay niyo buhay niyo sa asawa niyo. Mga asawang babae, igalang niyo mga asawa niyo. Yun lang. Thank you very much, Lolo Teddy. Alam nyo, pagod na po siguro kayo kasi first time lang kayong lumabas na walang katabi, walang kasama, na nagbubuhat sa inyo. Siguro nap time na po, ano? Medyo inaantok na ako, Pastor. Opo. Ang laki nitong studio nyo. Congratulations, ha? Salamat Pero po. pag sobrang dami nyong bisita at hindi kayo kasya, gusto nyo
Ako na sponsor ng lugar, ha? Oh, sure po. Saan po? Doon sa maleta ko. Okay, so punta na Kasya po kayo tayo doon ngayon? Oo. Okay, pakitawag na lang po si Kuya Router, ano? Sige. Mauna na ako, ha? Pero dito lang po sa, ano? Nakalutang ako. Lumulutang ako, Pastor. Rapture na yata. Ba't hindi ka umaangat? Mag-repent ka nga. Against the Flow. And we're back here on Against the Flow, and this time kasama naman natin si Kuya Router, the man behind those two guest puppets that we just had earlier. Welcome back, bro. Thank you, Pastor. Thank you. So grabe yun, ha? I mean, I don't think people understand what kind of wizardry that you just pulled off right there, because you had two personalities. You know, you had a young one and an old one. Which one for you is more difficult or easy? Depende sa audience eh. Pero unang na-develop si Titoy, kasi almost always naman pag may mga puppeteers na nag-i-start, lalo sa ventriloquism, ang first choice of character, bata. Kasi yun ang pinakamadaling i-develop. Tsaka hindi siya demanding agad kasi bata eh. Di ba? Bata, mabagal magsalita, mabagal mag-ano. So, tapos si Lolo, matagal yung development ni Lolo. Tsaka yung materials kasi you have to test it live eh. So dapat at the very least family members ganun, no? Si Titoy madalas mama ko yung yung parang ginipig audience ko. Tapos pag naki-carried away na siya, akong babatukan, sabi niya, niloloko mo ko, ikaw din yun eh. Pero si Lolo Teddy, mga open mics talaga sinusubukan ko. Open mic, ibig sabihin jam, walang TF yun, pupunta ka doon, ititest mo yung material mo. Kasi kailangan mo ng totoong audience para makita kung anong lasa nung niluto mo. Parang gano'n. So, tapos tweak ka ng tweak, rewrite ng rewrite. Tapos hanggang sa maging spontaneous ka na. Pag kaya mo na mag-spontaneous, ibig sabihin steady na yung structure mo. Yan. It's so difficult. I mean, pinag-aaralan ko yung ventriloquism. Binigyan pa ako ng booklet. And it's not, like, not anyone can do it talaga. But if there are listeners out there who are inspired by Router here, the puppeteer, to use puppetry in ministry, I mean, what would you say to those people na aspiring? Napaka-effective po niyang tool. No? Meron akong experience. Nakalimutan ko yung pangalan ng bata. Anak siya ng counselor sa sa Parañaque. Sa Asian Hospital pinuntahan namin. Tapos hindi siya kumakain 3 days na. Ngayon, malaki na yung binata na yun. Pero at that time, siguro mga 5 years old siguro siya. Hindi siya kumakain 3 days na. Tapos, sabi ng daddy, anong mami sabi? Titoy, tell him to eat na. So, sabi ni Titoy, eat ka na. Tapos sabi niya, okay, watch me. Yeah. Kasi nakaupo sila sa hospital bed. Ni-request niya si Titoy kasi napanood niya sa party ng friends nila. Tapos takot na takot siya. Tapos nung nakita niya nag-i-enjoy yung mga tao, nilapitan niya na. Tapos, na siya, sold out na siya doon sa character na totoo si Titoy. Ganun. So, tapos, kumain. Sinubuan ng yaya ng spaghetti. Talagang, nag-struggle talaga siya lunukin. Ninuya niya talaga. Tapos tinitingnan niya kung nakatingin si Titoy sa kanya. Tapos pinakita pa niya yung mouth niya, wala nang laman. Tapos uminom siya water. Amazing. Umiyak yung daddy. Yung daddy, mga 6'2", malaking tao. Lumabas yung daddy, umiyak. Tapos, iniisip ko yun eh. Kasi mahilig nga akong ganun, overthinker. Mahilig ako mag-overthink. Iniisip ko yun for a long time. Iniisip ko, grabe ang power nung tool na binigay sa'yo ni Lord pag ginamit mo ng tama. Kasi isipin mo, yung Asian Hospital, nandun yung pinakamagagaling eh. Pinakamagaling doktor, magagaling na nurse, di ba? Di siya napakain ng doktor. Di siya napakain ng nurse. Napapakain siya sa swero. Pero hindi siya na-convince. Okay? Magagaling na pedya yun. Di siya na-convince ng doktor. Di siya na-convince ng nurse. Di siya na-convince ng daddy niya. Di siya na-convince ng mami niya. Di siya na-convince ng yaya niya. Nung sinabi ni Titoy, kumain siya, kumain. So that's the power of this kind of ministry. So I like the analogy or your explanation or rationale behind the puppetry that you use. I've heard you ever since back then when we met, and that is yung
why this ministry, or what is the symbolism of puppetry and us and the Lord. Can you tell our viewers about that? Ano pa yan, galing pa yan kay Pastor Sammy Badon, yung Kiko Matching ng Batibot. No? Tapos pasa-pasa sa mga Christian puppeteers. Ang dami pong Christian sa puppetry. Tapos ako ang ano ko diyan, ang when I received that, no, yung illustration na yan, ang sa akin, no, this is not just a mere illustration, this is life itself. If I am to say, if there's one takeaway that I was able to receive from this ministry or from this art form, is total dependence. Total dependence. Meaning, wala talaga kahit na, si Titoy, di ba? Kahit na suotan mo siya ng branded, no? As in branded lahat. No? There was a time kasama pa siya sa sa Star Magic Ball. Sinama ko siya, may nag-sponsor pa na si Jovan de la Cruz, tinahian siya ng tuxedo. So, may mga ganyan. Pero, pag hindi mo siya hawak, hindi siya buhay. Again, kahit na si Lolo, ganun din. Pag di mo siya, basta yung ventriloquist na figure, whether it's hard figure or soft figure, ako ang expertise ko sa soft figure, or kahit nasabihin mo pang animatronics na remote control, kailangan mo pa rin ng tao doon eh. Okay, so kahit na pa nga AI, kailangan mo pa rin na magpa-prompt. Okay, so basta wala yung talagang intelligent mind behind it, the puppeteer, lifeless siya. You are existing but lifeless. Pretty much what the Bible says about us, na sabi ni Jesus, without me you can do nothing. No? So ganun talaga. Kaya malaking yun it keeps you grounded. It keeps you grounded na kahit saan ka pamadala ni Lord, no, hindi talaga ikaw yan, no, grace talaga ni Lord yan. Kaya yun, so yung puppet, nag-i-exist lang siya, pero pag hindi nag-i-exist pa rin siya kahit hindi siya hawak, pero lifeless siya. Pero pag hawak siya nung nag-design, nagsulat, nag-isip sa kanya, lalabas talaga yung best version at personality niya. Kasi pwede siyang laruin ng iba eh. Pero hindi lalabas. Kasi hindi kanila, di sila nag-isip, di sila ang author. No? So, if you want when I say best life or best version, it doesn't mean na you're the richest or that. No. It means the one with the purpose. No? Kasi the cry for meaning is real. Eh. No? Kahit na maging successful ka sa metric ng mundo, pag wala kang meaning, ma-depress ka pa rin. Eh. So, makuha mo yung meaning dun sa talagang author mo. So, kung gusto mo ng life na may meaning, dapat hawak ka. No? As sinasabi ko, akin si Titoy. Kaya ako lang ang makakapaglabas ng character niya. Ang tanong ko, kanino ka? Di ba sabi ni Jesus, yung coin may face ni Caesar, ibigay kay Caesar, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Dapat ang tanong, ano ang may face ng Diyos? Sa Genesis, let us make man in our own image, in our own likeness. Tayo ang may mukha ng Diyos. So, ibig sabihin ni Jesus, eto may mukha ni Caesar, bigay sa kanya. Kayo may mukha kayo ng Diyos eh. Ibigay ang tao sa Diyos. So unless we are able to come to terms with that, lagi na lang tayo naghahanap ng meaning sa mga maling lugar. So yun ang talagang final takeaway ko dyan sa art form na yan. Amen. So you go to the Creator to fulfill the purpose of you being created. Ang difference lang, binigyan tayo ni Lord ng faculty of the will, si Puppet wala. So other than that, it's pretty much the same, lalo kapag lupa tayo eh. At the same time, the Lord won't just take you and override. He's such a gentleman. Sobra. Na He will say, if you don't want it, I'm not gonna force myself. I mean, that's the difference between the Holy Spirit and an evil spirit. An evil spirit will just possess somebody. The Holy Spirit will not come unless He is invited, and that's a wonderful thing. And about that creation, when God said, and He made us in His image. Imagine a glove. A glove is made for the hand, but you can't use a glove for anything else. It's only when it's put inside the hand that the glove is actually being used for its purpose. So ganun din yung buhay natin. Just like Titoy and Lolo Teddy is in the hand of the puppeteer, ganun din tayo sa buhay natin, mga viewers natin. Okay? Well, thank you so much again for guesting. What can we expect? Anything else can we watch Titoy somewhere or even Lolo Teddy? You have other puppets, but we discussed in the past. Itong dalawa na to ang ongoing. Tsaka sila yung
pinaka well-developed na personalities. No? Pag sinuot ko na sila, parang automatic, a part of my brain is connects to that and the figure comes alive. No? Let's say in the future, let's say not anything definite, but what if, pinagbigyan ka ng Lord, God willing, na gumawa ng bagong puppet, what would it be? Or ano kaya? Meron akong mga attempts dati, pero hindi ba siya fully develop. Merong Alien, kasi kino-compare niya yung parang para i-remind sa mga tao na sobrang ganda ng Earth, So si 1010 Alien, ang apelyido daw niya Torres kasi hindi nga siya taga rito, so tourist siya. Tourist. tapos merong news anchor, si Kuya Tim. Kuya Tim. Tapos yan. So, tapos siya, ang premise lang niya, good news, bad news. So, madali gawan yun eh. No? So, pero ngayon, kung may gagawin ako isang puppet, hindi ko alam eh. Pastor siguro. Pastor. Kasi ang cute nun, di ba? Kung nakasuit siya, tapos may Bible. Tapos, ang cute siguro. Pwede din, mga lawyer. May lawyer din tayo kilala na comedian. O pastora? Jean? No. Naalala ko yung parang may question and answer. Sabi nung nagtanong, lalaki yung nagtanong, tinanong niya yung puppet nung ventriloquist. Sabi, what does it feel like to be a puppet? How does it feel like? Sabi nung puppet, is he married? Are you married? Yeah. Sabi ng puppet, he knows. Ayun. So, tawagin na natin si Pastora Jean. Pastora Jean, basok po kayo. Nandiyan po siya yung nakaganon. Well, thank you again. I hope you keep it up because madami ang nabe-bless dyan. Hindi lang mga bata, pero yung mga young ones upon a time. So, mga young ones and young ones upon a time. Pastor, isama niyo ako sa prayer. Pati mga viewers po natin, sama niyo ako sa prayer kasi I'm turning 47 on October eh. So, I think it's time na to transfer, no. Although meron akong mangilan-ngilan na protege, no. Tapos mga independent artists naman sila. Pero I'm praying na in the near future makapag-tour sa Philippines to transfer this. Like dati ko pa to nasa vision pero naka-shelf lang na yung ventriloquist masterclass. Yes. Not just a workshop but a masterclass, no, para kasi pag 60 na tayo, di na natin kayang bumiyahe, di ba? So sila na ako. So ganun. So ayun. Si Lolo Luther naman. Damputin at buhatin. So yeah, if there's any people out there you feel like this is your calling or even gifting and you would like some more wisdom on that, look up Ruther Kia. Details? Apo, sa Ruther TV po. Follow nyo lang po tayo sa Ruther TV. Tapos si Titoy, para sa mga kids, meron siyang channel, Titoy TV. Puro, si Kuya Chinky kasi ang nagsabi sa akin nun, ihiwalay mo yung heavy stuff mo, yung teachings and all. Ihiwalay mo, ilagay mo sa isang channel. Yung mga puppets mo at puro jokes, ilagay mo sa isang channel. So, yung Titoy TV, puro puppets yun. Nandun din ako, pero merong mga video doon na wala ako, puro puppets. Si Titoy, si Lolo. Tapos, merong Titoy TV sa TikTok. Ayun, si Titoy lang nandun. Madalas hindi ako nagpapakita. So kung ano-ano ginagawa niyang funny stuff. So lalo yung mga kids, if you want a birthday greeting from Tito, you can actually ask your moms and dads. So sabihin mo lang magpabati ka. So pag nag-PM sila, kung mabasa ko naman, gagawa ko yung babatiin kayo ni Titoy. So, alam ba yun? Wala. Titoy TV, tapos Ruther TV ako. Iba kasi meron eh. 10% lang sa church. Well, thank you so much, bro. Thank you, Pastor. That will do it for today. Don't forget, only dead fish swim with the current. So, like Ruther, like Titoy, like Lolo Teddy, let's all go against the flow.
Tara na't sumama, kaya mo ba? Tol, makinig ka sa payo, Manindigan na. kung akala mo'y nag-iisa ka. Lumingon ka lang at may kasama. Kontra amin sa sunog, Eh, putok yan agos. laban ako sa agos. I go against the flow, Sumugatak kay agos. kontra ang sulong. Laban ako sa agos. I go against the flow. Huwag hayaang hamakin iyong kabataan, maging halimbawa. Huwag hayaang hamakin iyong kabataan, maging halimbawa. Sa salita, sa gawa, ba ika'y naiiba? Sa karamihan kalaliman ng iyong daladala. Nakalathala ni Bathala, kigin ng naparantala at palayan sa tanda. Simulan mo na habang bata na di porke usok tama, huwag kang sasabay sa atos. Ginawa ka po ng Diyos para lumaya nakagapos. Pagkatapos, ilabas ang iyong liwanag sa dilim at pag-asang hawak mo sa puso nila itanim. Lumingon ka lang at may kasama. Kontra amin sa sug, kutok yan ang agos. Laban ako sa agos. I go against the flow, sumugatak ni agos. Kontra ang sulod, laban ako sa agos.